Marvin's POV. Tulala lang ako habang nakatingin sa kisame. Kanino kaya ang panyong yun? Kaya Tina kaya? Pero sino yung nasa picture na yun? Napatigil ako sa pagmumuni-muni dahil sa katok na yun mula sa pintuan ng kwarto ko. "Sir, dumating na po si Sir Kevin," sigaw ng maid sa labas. Napabuntong hininga ako. "I will be back for a month, that is for sure." No moments of silence for now, but I do miss my brother. Bababa na. Tumayo na ako, tinanggal ang necktie ko. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit galing opisina. Nilipad ata ang utak ko dahil doon sa panyo at picture na yon. I don't even know why I am so bothered by it. Dire-diretso ako sa dining dahil alam kong doon din ang diretso ni Kevin. At hindi nga ako nagkamali. Tumutulong siya sa mga maid na mag-ayos ng lamesa. "Ano ba yung ginagawa mo, Kevin? Trabaho yan ng mga maid. Hindi mo na kailangan gawin yan." Saway ko sa kanya. Pero nginitian niya lang ako at pinagpatuloy ang pag-aayos ng lamesa. Maya-maya naman ay naupo na rin siya sa gilid ko. Pero ang kapansin-pansin, hindi nabuburang ngiti niya. Hindi naman siya ganito ah. "Anong meron at nakangiti ka ng ganyan?" "Wala lang kuya. May nakilala kasi ako. Ang ganda niya kuya." Sabi pa niya habang nakangiti bago sumubo ng kapirasong pork belly. Napataas naman ang kilay ko. Maanga ko napatingin sa kanya. Mukha kasi siyang teenage boy kung makangiti. "Are you admiring that girl?" Ngiwing tanong ko sa kanya bago nagpatuloy sa pagkain. "I think so. Ang ganda niya kasi. Especially yung ngiti niya. Nakakahawa." Napangiwi naman ako. Para siyang bumalik sa pagiging first year high school at kinikilig sa pagdaan ng crush niya. "Hindi ba't may girlfriend ka sa Canada?" I asked him. Natigilan naman siya sa pagsubo at nawala ang ngiti. I knew it. I hit him. "So?" I asked, starting to open up that topic. Cut that kuya. Sinisira mo yung admiration ko dun sa babae." Okay. I'll drop off the topic." I chuckle. "So, hanggang kailan ka magstay dito?" "Well, I have a month vacation." "Good, bumisita ka bukas sa kumpanya ko." "Alright." Atina's POV. Asa na ba yun? Kanina pa ako halwat ng halwat sa bag ko. Pero hindi ko pa rin makita ang panyo kong dala kanina. Nakaipit pa naman ang picture namin dun. Last na alaala ko na yun kaya hindi pwedeng mawala yun. That's the last one. Unti-unti nang tumulang luha ko. That picture is too precious to me. That is my last picture with him. With the man that I love the most. Napaupo na lamang ako sa sofa. Tinaas kong pa ako, pabalikot niyakap yun bago ako sumubo. Niyakap ko yun bago ako sumubsob sa mga tuhod ko. "Homer," I murmur before the dim eat me. Nagising na lang ako sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko. Galing sa siwang ng bintana ng apartment ko. Sa sofa na pala ako nakatulog. Nag-inat-inat pa ako bago napatingin sa cellphone ko. Nalaki ang mga mata ko. 7:08 na? Late na ako? Patay! First day ko pa naman. Dali-dali akong tumakbo sa CR at naligo. Minadali ko ng pagligo at pagbihis. I choose to wear my simplest clothes. Hindi na ako nakapag-ayos. Sa CR na lang siguro sa office. Nilagay ko na sa bag ko mga gagamitin ko. Late na ako. Patay ako nito kay Boss Marvin. Nakakahiya. First day ko pa naman tapos nanghiram pa ako ng pera sa kanya. Tapos late ako. Paglabas ko ng bahay, hinarang pa ako ni Roxy. "Ano Athena, sasama ka na sa amin?" "No, may trabaho na ako. Sige na, late na ako." Tumakbo na ako papunta sa kanto. Kahit tinatawag pa ni Roxy ang pangalan ko ay hindi na ako lumingon. I'm so late and I'm so dead. Pugtupang mga mata ko kakaiyak sa picture namin ni Homer. Dumaan muna ako sa convenience store na pinasukan ko rin kagabi. Napangiti na lang ako nang maalala ko yung handsome guy with a good heart. Kumuha lang ako preheated na pagkain para mabilis. Magbabayad na sana ako nang may naunang maglahad ng pera. It's on me. Napatingin ako sa kanya. "Good morning Athena." Nakangiti niyang sabi. Napangiti din tuloy ako. "Good morning din Kevin. Anong ginagawa mo dito?" Lumapad ang ngiti niya. "Well, naglilibot-libot lang ako nang makita kitang pumasok dito. Kaya sinundan kita." Bahagyang kumulit ang noo ko. "Sinundan mo ko?" "Yap. Ang aga-aga mo kasi, mukha ka nagmamadali." Nalaki ang mga mata ko. "I'm late." "Late? Saan? Nag-aaral ka pa ba?" "No, sa trabaho. First day ko pa naman."
Naiiyak-iyak na ako. Baka masamang magalit si boss, patay ako. Nangutang pa naman ako sa kanya. I can drive you. Pupunta naman ako sa kumpanya ng kapatid ko. Saan ka ba pupunta? Kinuha muna niya ang preheated na pagkain na tinabot sa akin. Thanks. Sa Cabral Union Corp ako. Wow! You work there? That's my brother's. Napamangha naman ako. Really? Nagnod siya at ngumiti. Napatingin ako sa cellphone ko. Shit, 7:30 na. Halika na, sumbay ka na sa akin. Ite-text ko na lang si kuya para hindi ka niya pagalitan. Naku, wag na. Ayos lang na mapagalitan ako. Sasabay na lang ako sa'yo. Babawi ako sa susunod. Ngumiti lang siya at sabay na kaming naglakad palabas ng store. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto bago siya sumakay. Naalala ko tuloy si Homer. He always do the chivalry, making me fall harder on him. Kamusta na kaya siya? Napabuntong hininga ako. I missed him. Ang lalim noon na. May problema ka ba bukod sa late ka? Pilit akong ngumiti bago tipid na umiling. Tahimik na lang kami hanggang biyahe. Panay ang sulyap sa akin ni Kevin pero hindi ko siya mapagtuunan ng pansin. Habang papalapit sa building, lalo akong kinakabahan. Oh my, sana naman hindi niya ako tanggalin. Hey, easy. Mabait si kuya no? May pagkamasungit lang. Ano palang posisyon mo sa company? Secretary? Napatango-tango naman siya at pumarada na sa parking. Bumaba na agad ako. Salamat talaga Kevin ha? Promise babawi ako. Nagmamadali lang talaga ako. Sige, see you around. Tumakbo na ako papasok sa CR. Madaling-madali ko nang giniyang ayos ko kahapon. Nang matapos ako, patakbong pumasok sa elevator. Buti na lang at ako lang ang sa elevator, walang kasabay. Nakakahiya pa rin ang ayos ko. Tumakbo na ako palabas sa elevator ng bumukasyon. 3 beses muna akong kumatok sa pinto bago dahan-dahang binuksan yun. Yes, wala pa si boss. Nagmamadali akong umupo sa table ko at tiningnan ang mga trabahong gagawin ko. Wow! Buti talaga't wala pa si boss. Tiningnan ko ang cellphone ko. Almost 8 na pala akong nakarating. Nakahinga ako ng maluwag na makaupo ako sa upuan ko. Okay, focus sa Tina. Kaya mo to. Tiningnan ko ang mga gamit sa lamesa ko. Kompleto yun mula sa computer, outgoing and ongoing tray, pen holder at iba pa. Tiningnan ko ang laman ng ongoing tray at binasa yun. Is a financial report. Nakalagay lamang sa notes na kailangan kong i-check ang laman noon at gumawa ng analysis report. Napangiti akong umayos ng upo. Nagumpisa na akong gumawa ng report nang bumukas ang pinto at dinig ko pa ang tawanan ng 2 tao. Tumayo ako at yumuko. Good morning, boss. Bati ko. Good morning. Balik niyang bati. Lihim pa ako napangiti dahil hindi katulad kahapon. Magaan ang aura ng boss ko ngayon. Napatingin ako sa kasama niya. Unti-unti nalaki ang mga mata ko nang nakilala ko kung sino ang kasama ni boss. Nakatingin siya sa akin habang nakakunot ang noo. Si Kevin! Dali-dali ako umupo sa pwesto ko at sinimulan uling mag-type. Naramdaman kong may papalapit sa pwesto ko kaya hindi na ako mapakali. Paniguradong magtatanong siya at posible pang sabihin niya kay boss ang totoong itsura ko. Hey Kevin, don't bother my secretary, sita ni boss. Pero lumapit pa din si Kevin sa pwesto ko at tiningnan ako. Hey, Athena, it's you? Bulong niya. Tiningnan ko naman siya at tumingin kay boss na nakatalikod at parang may hinahanap sa mga file case sa likod ko. Shh, huwag kang maingay. Ba't ganyan ang ayos mo? You look like a trash, ngiwing sabi niya. Napayuko ako. I feel a pinch of pain in my heart. How could he say those words to me? Sorry Kevin, kailangan kong gawin to eh. Mamaya na tayo mag-usap. I'll explain it to you later. Umayos siya ng tight kunot noong tumango. Hihintayin kita mamaya. Ano oras ang break mo? 12 noon pa. Okay, I'll wait you then. Tumango ako't ngumiti. Kahit anong ayos mo, ang ganda mo pa rin. Nakangiti niyang sabi. Napangiwi naman ako sa utak ko. Sabi niya kanina mukha akong basura, tapos ngayon maganda? Salamat Kevin, sabi ko na lang. Hey, do you know each other? Singit ni boss. Yes kuya. Oh, I'll still formally introduce you to each other. Athena, meet Kevin Josh, my brother, and Kevin, meet Athena Forto, my new secretary. Kinamayan ako ni Kevin at kumindat pa. Napatawa na lang ako at umiwas ng tingin. Pero pag iwas ko, tumamang mata ko kay boss.
Nakakunot ang noon niya. Parang naiinis at madilim ang muka. Ano problema niya? Marvin's POV. Panay ang sulyap ko kay Athena habang nagtatype siya ng report. Pinaayos ko na kasi kay Jamia ang mga kailangan ni Athena kaya alam na niya ang gagawin. Seryosong mukha niya pero panay ang tingin niya sa relo niya. Nakapagtataka lang at magkakilala sila ni Kevin. I thought Kevin doesn't have a female friend here. Then it comes that she knows Athena. Baka siya yung sinasabi ni Kevin kagabi. Napakunot ang loko sa naisip kong yun. Athena is definitely 1,000 miles far from what Kevin type. How can he admire Athena then? Athena? I call her in monotone. Yes, boss. Sagot niya nang hindi malang tumitingin sa akin. Kailan pa kayo nagkakilala ni Kevin? Ano po, kagabi po. I knew it. Pero bakit si Athena? I mean, yeah, Athena is pretty cute because she looks naive in more ways but is smart at the same time. She has this smile who can melt everyone's heart. Plus, the two cute small dimples beside her reddish lips. See? There is nothing special on her. Saan kayo nakita? Sa convenience store po, boss. Ang bait-bait nga po niya eh. Napatango ako nang may maalala ko. Kinuha ko sa drawer ng lamesa kung panyong black and white kasama ng picture. Lumakad ako papalapit sa table niya. Athena, sa'yo ba to? Homer? Kitang-kita kung paano namuon luha niya at nagsimulang magbagsakan. Agad niyang kinuha sa kamay ko mga yon at hinalikan. Thank you, umiiyak niyang sabi. Does it cost a lot on her para iyakan niya? And who's that Homer? Sino yung nasa picture? I asked without hesitation. Tiningnan niya ako sandalit marahang pinunasan ng mukha niya. Nabawasan tuloy ang makapal niyang blush on. Boss, lunch na po. Mauna na po ako sa inyo. Hinihintay na po ako ni Kevin sa ibaba. Hindi na niya ako hinintay na sumagot at nagtatakbo na siya palabas ng opisina ko. She's obviously avoiding my questions. Who are you, Athena? Who is the real you? Kevin's POV. Nakaupo ako sa may labi at hinihintay si Athena na mag-lunch. Hindi talaga ako makapaniwala na ganun ang itsura niya sa trabaho. Bakit kaya? Maya-maya din naman ay nakita ko siyang tumatakbo papalapit sa akin. Nakita ko pang ilang beses niyang pagpahid ng mukha niya ng wipes. Natanggal ng makeup niya at nakita ko ulit ang maganda niyang mukha. She smiled at me showing her white teeth and small dimples again. Let's go, sabi niya. Tumango na lang ako't sabay kami naglakad palabas ng company at pumunta sa isang cafe. Gusto ko sana'y sa resto kami kaso ayaw niya. So, mind if you tell me your reason kung bakit ganun ang ayos mo? Tipid niya akong initian at binaba ang kutsara at tinidor na hawak niya. Kahapon kasi pinapaalis na ako sa inuupahan kong apartment dahil ilang buwan na ako hindi nakakabayad. Naghanap ako ng trabaho at nakita ko yung flyer ng company ni Boss Marvin. I know that flyers. I was the one who suggested that on Kuya to forbid what happened on him back then. Tahimik lang ako nakikinig sa kanya. Mahirap lang pala siya. Hindi halata dahil sa kutis niya. Para bang pinapaliguan siya ng gatas. Sabi sa flyer, kailangan daw na pangit yung mag-apply. Kaya Kevin, nagpapanggap ako. Nagpapanggap ako na ganitong itsura ko para sa trabaho. Nakayuko niyang sabi. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maaawa sa kanya. Pero niloloko mo si Kuya. I supposed to be mad on her, but I can't. Alam ko, and I want to say sorry for that. Mabayaran ko lang yung pinahiram niya sa akin pera. Aalis din ako kagad. Tinitigan ko pa siya. Parang may tinatago pa siya sa akin at parang may kamukha siya. Kevin, please, I'm begging you. Huwag mo munang sabihin kay boss. Promise, babawi ako. Please, keep my secret until the month's end. She pleads with her teary eyes. Iniwas kong tingin ko sa kanya. I can't stand seeing girls cry. I sighed heavily. Kevin, nandito ka pala. Nasa si Athena? Pareho kaming natigilan ni Athena nang marinig ang papalapit na boses. Oh Athena, nandito ka pala. Hinawakan ni Kuya ang balikat ni Athena na ikinasinghap ni Athena. Shit, hindi na nga pala siya naka-makeup ngayon. Kuya? Athena? Kevin, sasabay na akong Natigilan si Kuya na makita niya mukha ni Athena na walang makeup. Oh, I'm sorry. I thought you're my secretary. Tulad kasi kayo ng damit. I'm Marvin by the way, brother of Kevin. Nakangiting sabi ni Kuya. Hindi niya ba namumukhaan si Athena?
Tiningnan ako ni Athena na parang nanghihingi ng tulong. Kuya, her name is Veronica. Pagpasensyahan mo na. May sore throat kasi siya. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Alanganin ko siyang initian. Kumunot ang noo ni kuya at parang sinusukat kung nagsasabi ba ako ng totoo. Maya-maya naman ay dahan-dahan siyang tumango. Nice to meet you, Veronica. So, do you mind if I join you guys? Nagkatinginan kami ni Athena at sabay na umiling. Tinanguan ko lang si kuya. Great! Nasaan si Athena, Kevin? Sabi niya sabay kayo magla-lunch. Umorder na siya bago ako nilingon. Kasi, may pinuntahan siya. Sakto nakita ko si Veronica kaya nagsabay na kaming mag-lunch. Athena's POV. Halos hindi na ako makahinga at makagalaw sa kinaupuan ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Veronica, are you nervous with my presence? Boss asked. Halos mahigit ko nang hininga ko sa tanong niya. Umiling na lang ako tipid ng umiti. You know what? You remind me of my secretary with that smell of yours. Napainom ako ng tubig. So, Kevin, siya ba yung sinasabi mo kagabi? Nakangisi niyang saad kay Kevin. Bahagya naman akong sinulyapan ni Kevin. Yes, kuya. She's beautiful, I thought si Athena ang type mo. Bahagya pa siyang tumawa. Kuya, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Para kasing iniinsulto mo si Athena. Asar na sabi ni Kevin. Akala ko ba'y bumaba ng taste mo sa babae kaya naging type mo si Athena? Napakuyom ako ng kamao. Ang sama naman ni boss. Masyadong laitero. Tumikim ako tumayo. Pinilit kong ibahin ang boses ko. Excuse me, una na ako. Nice to see the both of you here. Yumuko pa ako ng bahagya. Oh, your voice really has a problem. Maybe you should take a check-up with the doctor. Yumuko ulit ako. Ihahatid na kita, Veronica. Umiling na lang ako't ngumiti. I'm fine. You sure? Tumango na lang ako. Akmang aalis na ako na magsalita pa si boss. Veronica, I think you better consult a fashion consultant. Your dress doesn't suit you. Mahigpit ako napahawak sa suot ko. I thought Boss Marvin has a good heart, pero akala ko lang pala yun. Bumalik ako sa kumpanya at dumiretso sa CR. Umiyak ako ng umiyak. Akala ko iba si boss. Yun pala para siyang backstabber. Tiningnan kong oras sa cellphone ko. 15 minutes na lang at alauna na. Nagumpisa na akong mag-ayos. Kailangan hindi ako mapektuhan sa sinabi ni boss. Kaya ko to. Nang matapos ako sa makapal na kilay at blush on, inumpisahan ko na maglagay ng lipstick. Kagaya dati medyo pinalampas-lampas ko yon. Nakayuko akong bumalik sa opisina ni boss. Wala pa siya kaya nag-umpisa na ako magtapos ng report. Saktong 1:30 na pumasok siya at patapos na ako sa kauna-unahang report na pinagawa niya. Hindi ka pala sumabay kay Kevin kanina? Saan ka galing? Tanong niya sabay upo sa swivel chair niya. Huminga ako ng malalim para makontrol ang inis ko sa kanya. May pinuntahan lang po ako, boss. Tumayo ako at lumapit sa desk niya para ibigay ang report na katatapos ko lang i-print. Papirma na lang po nito, boss. Nakayuko ko ang sabi. Napansin kong pagtitig niya. Umiyak ka ba? Gusto ko siyang pagsabihan sa ugali niya pero baka mahalata ako. Hindi po, boss. Nakayuko kong sabi. Tumango-tango siya at binasang binigay kong report. Tinitigan ko siya sa pagkakataong iyon. Kung gaano kagandang lalaki sa labas ay siya namang kinasama ng loob. Maybe he helped me yesterday but I never thought that he can say those words. You're great, huh? Good job. Nakangiti niyang sabi at pinirmahan. Thank you, boss. Malamig kong sabi. Nabura ang ngiti niya. Is there any problem, Miss Forto? Napabuntong hininga ako. Dapat ay hindi ako magpa-apekto. Kalma lang, Athena. Kalma. Nothing, boss. Kinuha ko ng folder at bumalik sa pwesto ko. Hindi pa man ako nakakaupo ay may kumatok na. Dali-dali kong binuksan yun. Halos mawalan na ako ng hininga nang makita kong sino kumakatok. Bakit sila nandito? Halos hindi ako makahinga ng titigan nila ako. Pero kailangan ko silang i-entertain. Huminga muna ako ng malalim para pigilan ang luha ko at ayusin ang pagsasalita ko. Good afternoon po. What can I do for you? Marin nila akong tinitigan. We're looking for Mr. Cabral. Is he here? Tanong na matandang lalaki. Wala pa din siyang pinagbago. Mukhang suplado pero madali mong malaman na mabait siya. Matikas pa rin ang tindig niya kahit nasa mid-50s na siya. Siya si Mauricio Velasquez. Yes, he's here. Please come in. Ngumiti ako ng bahagya. Napatitig sa akin ng kasama niyang babae. You know what, Iha?
Your smile remind me of someone from the past? Napalunok ako. Hindi rin nagbagong itsura. Sopistikada pa rin siya pero mabait. Katulad ng asawa niya nasa mid-50s na rin ito. Siya si Yelena Velasquez. Pinapasok ko na sila at giniya sa table ni boss. Mr. Cabral doesn't much want setting an appointment, kaya okay lang kapag may mga ganitong cases. Malugod naman silang tinanggap ni boss at sinanyasan ako na bumalik na sa table ko. Hindi ako makakilos ng maayos. Parang anytime sasabog na ako't iiyak. Hindi na ako sumusulyap sa kanila at pinilit kong itutok ang atensyon ko sa computer kahit wala pang pinapagawa sa akin si boss. I wish Homer is here. Mas madali sanang kaharapin sila. Napabuga na lang ako ng hangin. Alam mo, yung sekretary mo, parang pamilya sa akin. Sabi ni Tita Yelena. Naistatawa ako sa sinabi niya. Shit, stop it. Oo nga, Mr. Cabral. Naalala ko din sa kanyang girlfriend ng anak kong si Homer. Sabi ni Tito Mauricio. Talaga ho? Kunwaring manghang sabi ni boss. Oo iho, nagsisisi nga kami tinaboy namin siya noong mga panahong yun. Napayo ko na ako't nagsimulan tumulong luha ko. Would you mind to tell the story? Tanong ni boss. Well, Homer is our uniko iho. He has a heart disease. Tita Yelena paused and look at my table. Siniguro ko na kayo ko at hindi pinapakitang umiiyak ako. Homer met his girl on high school and they last until they graduated in college. Matibay ang relasyon ng dalawang yun. Bagay na bagay sila. Until one day they celebrate their 8th anniversary. Masaya si Homer noon at aalokin na niya ng kasal ng girlfriend niya. Kaya lang hindi natuloy dahil inatake siya ng sakit. Sunod-sunod na ang luha ko. I miss Homer so much. Akala namin pinabayaan siya ng girlfriend niya kaya natagalan si Homer bago makarating sa ospital. Ang hindi namin alam ay muntikan pang masagasaan ng girlfriend niyang kakaharang sa mga sasakyan para manghingi ng tulong. Pinangunahan kami ng galit at pinalayo siya sa anak namin. We try our best para hindi na sila magkita. Hindi namin alam na yung time na yun ay tinakwil siya ng mga magulang niya. Kung kanina nakatagilid ako, ngayon ay tumalikod na ako at pinapatahan ng sarili ko. Bakit kasi nagtanong ka pa, boss Nakakainis ka talaga. Hindi namin alam na tutol palang mga magulang ng girlfriend niya sa relasyon ng dalawa. Since then, wala na kaming balita sa kanya. Kahit ang pamilya niya wala nang alam. Pinapahanap nga siya hanggang ngayon. Pati si Homer, halos siya lang ang hinihiling na makita. Mas lalo akong napaiyak. Hinahanap din ako ni Homer. Kawawa naman siya. Sino po bang girlfriend niya? Baka makatulong ako. Nalaki ang mga mata ko. No one should know kung sino talaga ako. Sana'y wag nilang banggitin ang totoo kong pangalan. Marvin's POV. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa girlfriend ni Homer. Kawawa din yung Homer. I want to help him to find this girl. May ipapakita ko sa yung picture. Ito yung huli nilang picture bago mangyari ang lahat. Sabi ni Mr. Velasquez, napalingon ako kay Athena nang tumayo ito't nakayo kong lumapit sa table ko. Boss, hindi na niya natapos ang sasabihin niya na ipakita ni Mr. Velasquez ang picture galing sa wallet niya. Nalaki ang mata nang napatitig ako doon. Kitang-kita kung paano nanggilid ang mga luha niya. This is my son, Homer Velasquez, and this is his girlfriend, Athena Rochelle. Automatic ako napatingin kay Athena na suminghap ng malakas kahit sina Mr. and Mrs. Velasquez ay napatingin sa kanya. Boss, excuse me. Dali-dali siyang yumukot tumakbo palabas. Tiningnan ko yung picture na ninilahad sa akin ni Mr. Velasquez. Matagal ako napatitig doon. May ganitong picture si Athena. Ano pangalan ng sekretarya mo? Talagang naalala ko sa kanya si Rochelle. Sabi ni Mrs. Velasquez. Tiningnan ko siya sa mata. I don't know why my heart was pounding so fast. Kinukutoban ako na hindi ko maintindihan. Athena Forto. Nagkatinginan silang mag-asawa. Kahit ako'y medyo natulala, mukhang kilala ko na kung sinong lalapitan para mahanap ang girlfriend ng anak niyo, Mr. and Mrs. Cabral. Mr. and Mrs. Velasquez. Napatingin sila sa akin at sabay nang ngumiti. Well then, I secure our investment on your company. Thank you so much, Mr. Cabral. Tiningnan ko ulit yung picture, lalo na yung Rochelle. Kamukhang kamukha siya ng kaibigan ni Kevin, si Veronica. Umalis din sila pagkatapos ibigay ang address ng ospital kung saan nakukonfine si Homer. Mahigit 1 taon na palang nawawala si Rochelle. Magaling magtagong isang yun kahit mga social media accounts niya naka-deactivate. Napasandal ako sa backrest ng upuan ko. Kung kanina'y business lang ang nasa utak ko, ngayon kasama ng tungkol sa Rochelle na yun. Napabuntong hininga na lamang ako. Then suddenly, Athena's face popped out.
Her reactions, she seems so bothered. Bakit ganun ang reaksyon ni Athena? Bakit may picture siyang katulad na picture na pinakita ni Mr. Velasquez? Bakit kamukha ni Veronica yung Rochelle? At nasa ng Rochelle na yun? Bakit hindi siya nagpapakita sa pamilya at sa boyfriend niya? Ash, inis kong ginulong buhok ko. Bakit kasi sinabi kong tutulungan ko sila? Pero mukhang madadalian ako dito dahil kay Veronica at Athena. 3 sunod-sunod na katok ang nagpabalik sa aking sawisyo. I blew a breath again before I spoke. Kamin, sino kaya to? Hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik si Athena, saka imposibleng siya ang kumakatok. Dahil kung si Athena yun, papasok kaagad yun kahit hindi ko pa sinasabi. Good afternoon, boss. Oh, Jamia, ikaw pala yan. Ano sadya mo? Tamad kong tanong. Pinapasabi lang po kasi ni Athena na hindi na daw po siya makakabalik dito ngayong araw. Masama daw pong pakaramdam niya. Matagal bago na proseso ang sinabi niya sa akin. Sige, salamat. Umalis na rin naman siya pagkatapos noon. I need to talk to Veronica and Athena. I dialed Kevin's number and he picked it up after a minute. Hey Kevin, where are you? I'm at the bar, kuya. Why? Can I talk to Veronica? May tatanong lang ako. Oh, ano kasi kuya? Wala akong contact niya eh. What? Inis kong binaba ang tawag. Si Athena. Si Athena na lang muna. Agad kong hinanap ang employees folder niya, tiningnan ang address ng apartment niya. Agad ko yung pinuntahan kahit nagtatakang guard ng company ko. Usually kasi 8 PM na ako umaalis ng company. Agad din naman ako nakarating sa isang kanto. Malapit na yun dito, hindi ko lang mapapasok ang kotse ko sa loob. Bumaba ako ng kotse, tiningnan ng paligid. Magulo, madumi at maingay. Kursunada pa ata ng mga tambay ang kotse ko. Lumapit ako sa kanila at inabot ang 5,000. Pakibantayan ang kotse ko. Well, money can drive people. That's how shit our world now. Hindi ko na sila hinintay na sumagot at dire-diretso sa looban. May nakita akong 2 babaeng kulang-kulang ang tela sa suot. Dapat hindi na sila nagdamit. Excuse me. Agaw atensyon ko sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa at ngumunguya ng bubble gum. They smiled on me seductively. Anong may paglilingkod namin sa'yo, Pogi? Isang gabi? Tanong ng isa. Ako available kahit anong oras. Ngising sabi pa ng isa. Napangiwi na lang ako. Mga bayaran atang mga to. I'm sorry but I'm looking for Athena. Alam niyo ba kung nasa ng apartment niya? Napangiwi sila. Si mahinhin palang hanap nitong Gemma eh. Pero Pogi, hindi bayaran si Athena. Hindi yun nagpapagamit. Napailing na lang ako. No, I'm her boss. Kailangan ko lang siyang makausap. Nagkatinginan ulit silang dalawa, tinurong isang pinto. Binayaran ko na lang din sila tagad pumunta sa pinto ang tinuro nila. Kakatok na sana ako ng bumukasyon at ang hindi ko inaasahan, lumabas doon ng babaeng hinahanap ko. Pareho kaming natigilan. Rochelle? Ikaw si Rochelle, hindi ba? Tanong ko na makabawi ako. Anong gagawin ni Athena ngayon nakita siya ng boss niya na walang ayos sa mukha? Sabihin na kaya ni Athena sa boss ang tunay niyang pagkatao? Muli kaya magkita ng muli si Athena at Homer? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.